Magandang araw po mga kapatid. Our today's devotion entitled Faithful to the Word. Tayo po'y maging matapat sa salita ng Diyos. Ang ating pong scripture reading ay matatagpuan natin in the book of 1 Peter chapter 1 verse 22 to 25, and our key verse ay nasa 2 Corinthians chapter 11 verse 13 hanggang 15. And basahin ko po ang sabi ng salita ng Diyos. For such are false apostles, deceitful workers, transforming themselves into the apostles of Christ. And no marvel, for Satan himself is transformed into an angel of light. Therefore it is no great thing if his ministers also be transformed as the ministers of righteousness, whose end shall be according to their works. So it is very clear in this passage na atin pong binasa na meron pong mga false apostles, or in application meron pong mga false teachers. Yan po ay problema ng mga early church sa bagong tipan. Kaya makikita po natin that our early church leaders, even sila Apostle Peter, si James, si John, sila po ay nagsusulat sa mga bagong mananampalataya or bata pang mananampalataya na manatili sa landas ng Panginoong Jesucristo. Sila ay hindi makompromiso sa kanilang pananampalataya at huwag silang mahatak sa kamalian. At yan din po ang aking nais i-urge sa bawat isa po sa atin ng mga mananampalataya na sa panahon natin ngayon na napakarami pong mga means to spread the Word of God or to spread the Bible. Of course, that is a good thing sa ating mga nangangaral ng katotohanan ng salita ng Diyos. But at the same time, si Satan po ay ginagamit din, even ang technology, ang social media, upang siya ay makapandaya at makahatak sa kamalian. So si Satan po, kung titingnan natin, siya ay napaka-master po sa pandaraya sapagkat kaya niyang paghaluin ang ilang katotohanan sa kanyang kasinungalingan upang siya ay makapandaya. Ang sabi nga po dun sa passage na talatang binasa po natin in verse 14, and no marvel, for Satan himself is transformed into an angel of light. Kung si Satan po ay kaya niyang mag-transform sa pagiging anghel ng kaliwanagan, ay kaya rin po niyang gumamit ng mga ministro na hindi nakakilala sa Panginoong Jesucristo, hindi ligtas, at kaya po niya yung gamitin or i-transform bilang ministro ng katuwiran upang siya ay makapandaya ng mga marami kahit po ng mga Kristiyano ay kanyang madaya. So, it is good to be reminded in this message na si Satan po ay patuloy na nandaraya sa panahon natin ngayon. So, we need to be aware and we need to be stand firm sa salita ng Diyos. We need to be faithful sa salita ng atin pong Panginoon. So, napakahalaga na meron tayong discerning spirit. No? Huwag ma-compromise ang ating pananampalataya, and it is good na huwag ma-divide ang ating puso sa pamamagitan ng kasalanan, dahil yan po ay pag tayo ay nagkakasala, yan po ay ginagamit po ni Satan upang tayo ay malayo sa atin pong Panginoon. So, napakahalaga sa panahon natin ngayon as a Christian, manatili tayo na merong godly conviction, may mga prinsipyo ng salita ng Diyos na atin pong tinatayuan sa buhay natin, na kumbaga non-negotiable, no? For example, kung tayo ay unmarried man or woman at may magsasabi sa atin, let's go to bed, no? That is a non-negotiable no, na talagang tayo po'y tatanggi sapagkat yan ay against sa ating conviction, yan ay against sa prinsipyong atin pong tinatayuan. So napakahalaga na patuloy tayo mag-aral ng salita ng Diyos, makinig ng salita ng Diyos, maging matapat sa salita ng Diyos, at napakahalaga na huwag nating itago ang mga salita ng Diyos sa ating buhay. No? Kadalasan sa mga Pilipino, sa atin, yung Biblia ay nakatago na lamang kung saan-saan, nakadisplay kung saan-saan, at hindi po binabasa, hindi pinapakinggan, or hindi po binibigyang pansin.
And because of that, ang maraming Kristiyano po ay nangihina sa kanilang pananampalataya. At ang Christianity ngayon ay hindi ganun umuusbong o umuunlad. Unlike sa ibang mga relihiyon na napakabilis po nilang magparami, napakabilis po nilang makahatak, no? So, tayong nasa katotohanan, napakahalagang maging faithful tayo sa salita ng Panginoon. However, kung tayo ay magre-rebelde sa Diyos, ang Diyos ay hindi magbabago sa kanyang pangako. Siya ay patuloy na matapat at patuloy na matapat sa kanyang mga salita. At makikita natin na ang salita niya ang patuloy na magiging pamantayan sa lahat ng ating ginagawa, at ito ang maghahatol sa atin sa huling panahon, sa huling araw. So, napakahalaga na manatili sa atin ang sinserong pag-ibig at katapatan sa salita ng ating Panginoon. Let us be faithful to the Word of God. Let us pray. Our Father in Heaven, thank you so much sa inyong salita. Tulungan niyo po nawa akong maging matapat sa inyong salita at hindi po ako mahatak sa kamalian. Itong aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.